So, good evening, everyone. My name is Edmond Simanata Jr., and I am the third reporter for this module. So, my topic is all about characteristics, technology, and support. So, first is the characteristics. So, first characteristic may have difficulty with speech, reading, and writing due to the close relationship of language and hearing. So, ang mga learners na with hearing impairment or mga damage or daot sa ilang mga talinga, so maglisod sila pag speech. Nga naman yan, maglisod sila pag sa ilang speech or sa ilang pag-istorya is if inborn manggod ang damage sa ilang talinga is maglisod sila pag-learn sa nandili pud sila matudluan ng atong language. Di sila matudluan unsaon pagstorya ng atong language, which is mag-cause na mura sila maamang or dili sila ka litok sa atong language or sa atong mga words. So which is mo result pud na dili sila makabasa or maglisod sila pag suyat. So next is fail or may take time to respond quickly with spoken or verbal instructions. So of course, hearing impairment yan ng mga learners is mga bungoy-bungoy yun na sila or dili bungoy-bungoy or bungoy gyud kay tungod damage ilang talinga. So maglisod yun na sila if spoken lang or verbal ang instruction sa isa ka teachers. So much better kung ang instruction ng teachers is iya isuyat or using visual aids or videos. So next is may use hearing aids and slash or amplification system to enhance oral communication. So students with hearing impairments or learners with hearing impairments are allowed to use hearing aids, or when we say hearing aids kana silang mga technologies or devices na makapa-enhance no sa ilang pandungog para mas makabati sila pagtarong sa instructions ng mga professors. So next is may prefer to use visuals or American or Filipino Sign Language as their mode of communication. So ang mga learners with hearing impairments is mas mo prefer sila, if tudloan sila, mas prefer nila nga visuals or sign languages. Kay maglisod man sila sa ilang hearing, so ang spoken or verbal communication or verbal instruction is maglisod gyud sila pag sabot. Especially kay naay sila mga daot sa talinga, so mas mo prefer gyud sila sa ilang makita sa ilang mata, like visuals, videos, or mas gana kung makabayo ang isa ka professor or teacher ng sign language. Next is their expressive language may vary based on their experience and development. So, when it comes to expressing their idea, their emotion, or anything, when it comes to learners with hearing impairment, is lahi ang ilang way sa pag-express ng ilang mga nasabtan, ng ilang mga emotion, or anything na kaya nilang ma-express is lahi kaysa normal people or normal students na way disability. So, that way, no? Ang ilarang gyud mga way to express their ideas is through writing, like mga letters, or even maglisod gyud sila pag-express tungod kay naiila hearing impairment. So next is have a large deficit in terms of academic abilities, especially reading and language skills. So pag mo lang kita large deficit, it talks about lacking, no? Learners with hearing impairment is lacking yun sila when it comes to academic abilities. When it especially sa reading and sa language skills or kanang sa mga speech, kanang ilang mga verbal or sa communication nila. Maglisod gyud sila especially kay hinay ang ilang pandungog. So most of the time ang iban students is dili interact sa ila or dili makig-engage sa ila pakigistorya.
Then, in terms of social skills, deaf learners find it hard to find someone who can make conversations, which sometimes lead to isolations. So, dili na nato makita na learners with hearing impairments is maglisod gud sila, especially if masagol sila sa classes with normal students. Kay because of their hearing impairment manggod or damage sa ila talinga na maglisod sila pagbati is murag masipog na hinoa sila, or ang other students sab is murag likaya na noa sila kay tungod dili sila makatarong pag communicate, dili sila makatarong pag istorya kay tungod hinay ang ilang pandungog, which is mag-lead na mas mag-i-isolate ra ka noa ng isa ka learner ang iyang self. Mas mulikay na lang noa ang mga learners with hearing impairment kay para dili sab sila kanang murag ma-feel nila nga behind kayo sila or out of place kayo sila. Then next is ang educational approaches. So technology and support. Learners with hearing impairments use hearing assistive technology or HAT to improve their ability to hear and understand information. Teachers should be aware of and provide access to these technologies to enhance the learning experience. So, learners with hearing impairments are free to use hearing assistive technology or HAT. When we say hearing assistive technology, amo niyan tong mga hearing aids or mga implants na ibutang sa imong talinga, operahan nila. So, teachers should be aware. Dapat ang mga teachers sub is aware na ang ilang learners is naisakit na ingana. Kay para ang mga teacher is maka-adjust sab sila na makahimo sila ng mga visual para sa mga learners na naay hearing impairment. Or and teachers sub is aware sa ingani ng mga technology kay para maka-seek sila ng help sa ilang head, or makakuan man lamang ang teacher na i-allow dyan sa ila school na mga technology. But it's kuan lang kanang especially lang sa mga learners with hearing impairment. So first HAT is hearing aids. The most common type of HAT is hearing aid, an ear-worn or behind-the-ear electronic gadget of compact size. It amplifies certain sounds to enhance the listening experience, communication, and active. So, ang hearing aid is kanigid siya ang common na diri sa ato. Bag-o lang ni siya nga model, mao ni ang pinakabag-o nga model na type of HAT. Kay na ang uban kay is naaman to yung mga murag receiver or Bluetooth. Kini siya is ibutang lang yun siya sa talinga, mura siya AirPods. So ang purpose aning hearing aids is para ma-enhance ang ilang hearing ability, especially sa katong mga bungoy-bungoy na students, no? So mao ni ang picture example sa hearing aid. No, ang hearing aid tuod is naay 3 parts which is ang microphone, amplifier, and speaker. So ano naara siya ay tuyo ka parts. So next is cochlear implants. Correct me if I'm wrong na lang sa pagka-pronounce. So are technological devices that enhance hearing for individuals with profound inner ear damage. They bypass damaged ear sections directly, stimulating the auditory nerve through a sound processor and implanted electrodes. So, kaning cochlear implants, no, from the word implants daan, so need yun siya operation or kanang i-operahan yun ang imong talinga na ay ipambutang nga device. So, naata example dire. Ano siya ang cochlear implant. So, operahan yun ka na agyo ila ibutang sa imong talinga na mga devices or technology para maoy mo support sa imong hearing ability. So, unay kalahian ng hearing aid and cochlear implant. So, ang kalahian nila is
especially ang hearing aid dili na need gyud ng kanang operation. Pwede ra ka ana magpalit ng isa ka hearing aid, then i-attach ra na largo nimo sa imong talinga. But ang cochlear implant from the word implant, need yun siya ng operation. So ang ila sa process is parihara na ay sa gawas ng talinga ang mo receive ng mga sound or sound processor, then mo travel dayon na sa internal implant kanang murag USB sa taas uno daon. Then after that mo travel na sa ang na-receive na mga sound waves diha sa murag wire sa electrode paingon sa hearing nerve. So ang cochlear implants tuod no is para lang ni siya sa katong mga learners na kanang damage yun ang ilang talinga or sa kanang mga inborn yun daan na naagi ila hearing impairment daan sa pag-anak pa. Kay dili naman na madayan ng mga hearing aid. Ang sa hearing aid man god is pwede lang siya sa kanang mga learners na kanang na-acquire lang nila ang ilang pagka hearing impairment or kanang ilang disability. Na-acquire lang nila through accident. So, medyo madala-dala lang na. So, next is assistive listening devices or ALDs. Are personal amplifiers used to improve sound levels during conversations. They include a microphone and listening wires for both the speaker and listener. So, same ra gihapon ni siya. Actually, same lang sila tanan. Ang purpose nila is para ma-enhance ang hearing ability ng isa ka students. Nakalain-lain lamang sila sa mga design and sa mga gamit. Kini magud siya si assistive listening devices is nag-require pa na ng Bluetooth. So, dapat kini manggod if for example na lang ako ang teacher, then need yun na ako ng microphone na para connect ka ng kini nga device. Pag na ako for example na ako ay microphone, ako ang magklase, ako ang teacher, then ang student na ako with this device, assistive listening devices, naa siya murag box, mura na siya power bank na gamay, mura siya battery, then naara siya earplugs or earphones, no, i-connect lang to sila ang mic o katong kaninga device through Bluetooth. Then if makunik na is suyod na dadyo ng students ang mga earphone or earpods sa iyang talinga para mabati na niya ang gipang yaw-yaw sa teacher or akong gipang yaw-yaw. Ayan na. Naatay picture ani next aning slides. So, augmentative and alternative communication or AAC. Devices providing alternative communication methods for those unable to use spoken language due to profound hearing loss or speech problem, often in the form of tablets or laptops. So, kini po siya na device is dili lang para sa mga learners with hearing impairments. So, applicable po ni siya sa kanang mga students or learners na dili maka-storya or kanang mga amang. Applicable po ni siya. Kay kani man gud na device, especially pag inborn ang disability ng isa ka bata, lang unta lamang inborn ang iyang hearing impairment, daan na sa iyang pag-anak, di siya kabati. So of course, dili nimo siya matudluan kung unsay mga language or unsay mga dapat itudlo nimo sa iya. So using this device, augmentative and alternative communication is more siya laptop siya or tablet, then naa siya mga pictures na for example dere. This is sa assistive or sa ALDs, na siya mga earphones, ana. Then, ingini siya ang sa augmentative. Mao na siya, na tablet siya, then naara siya mga box, mga picture, naa siya visuals, naa siya word pod. So, makita ninyo dire nga, naa siya keyboard na nakabotang nga box, na pag imo na pinduton,
is mogawas ang iyang keyboard, which is maka-communicate na dayon ka, matudloan na rin mo siya kung unsa pagbasa ana. Dili ra kung kana mga picture nga naa pa nay daghan, maka-add pa ka ng mga kuanda pictures. Yan na. So next is alerting devices. So use visual or tactile cues to alert or notify individuals with hearing impairment when significant sounds or alert occurs. So kaning mga alerting devices, no, from the word itself alert, no, it uses visual. Kaya mga hearing impairment, ang mga learners na na-hearing impairment is dili man sila makadungog, so they use visual like LEDs, kanang sa mga bumbero, kanang mga magsiga-siga nga pula, mao na. And also vibration. So maka-feel man gyapon ang mga learners with hearing impairments. So they use vibration and visuals para if makita na nila, ma-notify na dayon sila or ma-alert na dayon sila nga na ay emergency na nahitabo sa ilang palibot. So, naay tay example na next slide lang. So, it's speech to text translation, software that converts speech to text, helping learners with hearing impairments access class discussion. So, kini nga device or technology na ana man gini sa atong mga gadgets like cellphones, laptop, or tanan gadgets na ana man gini. So, for example na lang, maghatag na lang kong example sa kanang mga online class na boses ra man gyud ang atong makuan ana, no? So, naana tay mga daan naka-build na daan na sa atong mga phone na mo auto-translate na lang siya para makasabot na daan kita mga kanang mga learners na na hearing impairment. So, speech to text, ang speech or ang audio is i-transform niya sa text or i-convert kibali niya sa text para atong mga learners with hearing impairment is basahon na lang nila and para makasabot sila, cope up na dayon sila sa academic, sa lacking nila sa academic. Then mao ni ang example sa alerting devices na siya ay murag ni-form ang LED ng smoke, inga na. Then mo vibrate po na siya og kusog para ma-aware ang mga learners with hearing impairment. So last is audio and video transcription. Provide captions for multimedia, making content accessible to those with hearing impairment. So, no need naman gini siya sa further explanations or examples. I-example na kana kalagaw ang sa kanang mga YouTube, no? Kanang mangita tag video nga naay when pag mag-play kita video is naay mga captions or subtitles sa ubos while nag-play ang video, no? Para matabangan diyon ang mga learners with hearing impairment. Ayan na. So, that's all for my topic and thank you.